Shoutout sa lahat ng aking tagapakinig. Paano mo nga ba mapipigilan ang sarili na huwag madala sa tukso? Lalo na kung ang tuksong iyon ay nakikita mo sa bawat segundo, bawat minuto, at bawat araw ng buhay mo. At sa bawat pagtanggi mo, mas lalo lamang lumalakas ang bulong nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong magpasalamat at patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon na maibahagi ang aming mga kwento. Tawagin nyo na lamang po akong Timothy o Tim for short. Halos 3 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. 19 years old ako noong panahong yon. First year college student na patuloy na umaasa hindi lang sa scholarship kundi sa kabutihang loob ng pamilyang tumanggap sa akin bilang sarili nilang anak. 14 na taong gulang ako nang mamatay ang papa ko. Aksidente sa trabaho. Walang babala, walang paghahanda. Para sa akin, parang biglang hinugot ang haligi ng mundo ko. Pero mas mahirap ang sinapit ng mama ko. Hindi niya kinaya ang pagkawala ni papa. Unti-unti siyang nawala sa sarili. Una sa mga araw na tahimik lang siyang nakaupo. Hanggang sa dumating na ang mga gabing hindi na niya ako nakikilala. Doon ko unang naranasan kung gaano ka nakakatakot mabuhay ng mag-isa. Isa sa mga kumari ng mama ko, ang nanay ni Ate Sara. Matagal na silang magkakilala. Magkasabay na nagbukod ng pamilya, magkasabay na nagkwentuhan noon tungkol sa hirap ng buhay. Nang makita nila ang kalagayan namin, hindi na sila nagdalawang isip. Kinausap nila ako. Kinausap ang mga kamag-anak at doon, napagdesisyonan na doon na muna ako titira sa kanila at sila na ang susuporta sa pag-aaral ko. Labis ang saya at pasasalamat ko noon, Miss Roxy. Sa wakas, hindi ako maiiwang mag-isa. Si Ate Sara naman ay 3 taon ang tanda sa akin. At nag-aaral din ng college. Nag-iisa lang siyang anak, kaya siguro madali para sa mga magulang niya na tanggapin ako. Sa unang araw ko sa bahay nila, tinawag ko siyang ate. Nang hindi iniisip. Parang iyon ang tamang gawin. Sobrang bait niya sa akin at maalaga. Huwag kang mahiyang magsabi kung may kailangan ka. Iyon ang sabi niya sa akin nung unang araw ng pagtira ko sa kanila. Ilang taon matapos akong tumira sa kanila, natanggap ang application ng mga magulang niya sa Dubai. Natatandaan ko pa ang saya sa bahay, halo ng kaba at pag-asa. May trabaho sa abroad, may kinabukasan. Masaya kami at may kasama ka rito kapag umalis na kami. Sabi ng mama niya noon, isang araw bago ang flight nila. Huwag kayong mag-alala. Papupuntahin ko dito paminsan-minsan ang lola niyo. Alagaan ninyo ang isa't isa ha? Naiwan kaming 2 sa bahay na hindi naman kalakihan. Pero biglang parang mas tahimik kaysa dati. Pareho kaming pumapasok sa paaralan, ngunit magkaiba ang aming kurso at year. Kaya minsan ay magkaibang oras ang aming klase. May nobyo siya noon. Nasa Bicol nagtatrabaho na. Madalas sila mag-usap sa telepono. At sa tuwing naririnig ko ang boses nito sa kabilang linya, alam kong malinaw kung saan ako nakapwesto sa buhay niya. Wala naman talagang mali noong una, Miss Roxy. Ilang taon na kaming magkasama sa isang bubong mula pa lamang nung 15 years old ako. Siguro, nagsimula lang magbago ang lahat nang maiwan kaming 2 na lang. Walang nagbago sa takbo ng araw namin kahit nung umalis na ang mga magulang niya. Maaga akong gumigising para pumasok sa klase. Siya naman, minsan nauuna o nahuhuli sa akin. Depende sa schedule ng klase niya. Madalas, naaabutan ko siyang nagtitimpla ng kape sa kusina. Nakapalupot ang buhok, naka-t-shirt lang at pajama. Tim, may baon ka na? Tanong niya isang umaga habang hinahalo ang kape. Opo ate. Sagot ko. Sigurado ka? Lumingon siya. Baka mamaya, puro kape na lang ang laman ng tiyan mo. Maliit na mga paalaala, mga simpleng alalahanin. Parang natural lang, parang responsibilidad niya ako. At ako, sanay na sanay nang tanggapin yon. Sa gabi, madalas kaming magkasabay kumain. Simpleng ulam,
Minsan galing sa karinderya, minsan naman luto niya. Umuupo ako sa tapat niya. Tahimik muna hanggang sa siya na ang magsimula ng kwento. "Kamusta ang klase mo?" tanong niya. "Okay naman ate. Medyo mahirap yung subject namin sa structures. Mahirap talaga ang engineering. Pero kaya mo yan," sabi niya. "Salamat," sagot ko agad. Tatawa siya minsan. "Huwag mo nga akong laging pinasasalamatan. Hindi ka na bisita rito." May mga gabing nag-aaral ako sa sala habang nanonood siya ng TV. Minsan, tatawag ang nobyo niya. Lumalayo siya ng kaunti. O minsan, dito lang din. Walang pakialam kung naririnig ko. Hindi naman ako nakikinig, pero hindi rin ako bingi. "Miss na kita." Maririnig kong sabi niya minsan. Sa mga gabing ganoon, mas tumatahimik ako. Kapag tapos na ang tawag, babalik siya sa kinauupuan niya na parang walang nagbago. "Antok ka na?" tanong niya minsan sa akin. "Oo eh." Tumango ako kahit hindi naman talaga. "Matulog ka na. May klase ka pa bukas." Hanggang sa dumating ang puntong hindi ko na namamalayan na sanay na ako sa presensya niya. Sa boses niya, sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko, sa pakiramdam na may siya sa araw-araw. Hanggang dumating ang gabing yon, ang gabi kung saan nagsimulang masindihan ang apoy. Gabi na ako na nakauwi noon. Lagpas 11:00 na, tahimik na ang buong bahay. Galing pa kami sa paaralan, may tinapos na plates at may hinabol na deadline. Pagod ang katawan ko, pero gising na gising ang isip ko habang binubuksan ko ang pinto ng bahay. Maingat para hindi makalikha ng ingay. Madilim ang sala. Isa lang ang ilaw na bukas. Mula sa ilalim ng pintuan ng kwarto ni Ate Sara, nasa katabi lang yon ng akin. Normal lang naman yon. Madalas siyang gising ng gabi, lalo na kapag may kausap siya sa telepono. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko. Inilapag ang bag at umupo sa kama. Tsaka ko lang napansin ang katahimikan. Iyong katahimikang may halong tunog. Mahina, putol-putol. Parang may kausap siya sa kabilang linya. Narinig ko ang boses niya. Hindi malinaw ang mga salita, pero alam kong may kausap siya. Siguro yung nobyo niya sa Bicol. Gusto ko sanang magkulong lang sa kwarto, magpahinga at hindi na makinig. Pero may mga sandaling kahit ayaw mong marinig, kusang umaabot sa pandinig mo. Sa manipis na pader na namamagitan sa amin, may mga tunog na hindi ko agad maintindihan. Hindi sigaw, hindi rin iyak, hindi rin simpleng tawa. Mga paghinto, paghinga, at sandaling katahimikan na may bigat. Napaupo ako ng tuwid. Sa una, pinilit kong mag-isip ng ibang dahilan. Baka may iniinda siya. Pero habang tumatagal, habang paulit-ulit ang tunog, may kung anong unti-unting nabubuo sa isip ko. Kaparehong tunog yon ng mga pinapanood na mga klasiko tuwing break time. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Nanatili lang akong nakaupo sa kama. Hawak ang tuhod ko, parang batang nahuli sa lugar na hindi dapat. May init na gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung hiya, gulat, o isang bagay na mas nakakatakot pang pangalanan. Parang may pintong biglang bumukas sa loob ko. At sa likod nito ay isang pagkataong hindi ko kilala. Hindi tama. Hindi dapat. Paulit-ulit kong sinasabi yon sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong pigilan, may nabuhay sa akin nung gabing yon. Nang tuluyang tumahimik ang lahat, doon lang ako huminga ng malalim. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisame at pilit na binubura sa isip ang mga tunog na narinig ko. Pero hindi sila nawawala. Kinabukasan, walang pasok. Tahimik ang bahay, pero magulo ang isip ko. Sinubukan kong ibalik ang sarili ko sa dati. Magkape, maglinis ng konti, magbukas ng laptop na parang may gagawin. Pero kahit saan ako tumingin, bumabalik ang gabing yon. Hindi ang eksena, kundi ang pakiramdam. Iyong kakaibang init na ayaw humupa, kahit anong pilit kong itaboy.
Lumabas si Sarah ng kwarto bandang 10:00. Naka-oversize na t-shirt, basa pa ang buhok. Mukha siyang normal na para bang wala akong narinig na kahit na ano kagabi. "Good morning." Bati niya ng diretso sa kusina. "Good morning po, ate." Sagot ko. Nagkape kami sa sala. Yung klaseng katahimikan na may sinasadyang iwasan. Nakatingin siya sa cellphone niya, ako naman ay sa tasa ko. Ilang beses kong ibinuka ang bibig ko para magsalita. Tapos isinasara ko lang ulit. "Okay ka lang?" Pansin niya. Tumango ako agad. "Opo." "Sigurado ka?" Noon ay tumingin na siya. Parang wala ka sa sarili. Huminga ako ng malalim. "Ate." Tawag ko. Mas mababa ang boses ko kaysa dati. "Kagabi po, narinig po kita." Napatigil ang kamay niya sa paghawak ng tasa. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Anong narinig mo?" Tanong niya ng maingat. "Gabi na po kasi ako nakauwi." Paliwanag ko. Tahimik na ang bahay tapos may narinig po ako mula sa kwarto niyo. Hindi ko na itinuloy. Hindi ko kailangang tapusin. Nanlaki ang mga mata niya at unti-unting namula ang mukha. Mula pisngi hanggang tenga. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Parang naghahanap ng hangin. "Tim," sabi niya sa wakas. Halos pabulong. "Hindi mo dapat." "Alam ko po." Mabilis kong sagot. Hindi ko sinasadya. Hindi po ako nakikinig. Narinig ko lang talaga." Tumayo siya bigla. "Huwag na natin tong pag-usapan." "Ate, pasensya na po." Habol ko. Ayokong maging bastos. Gusto ko lang pong sabihin kasi tama na. Putol niya, sabay iwas ng tingin. "Please?" Nagmadali siyang pumasok sa kwarto niya. Narinig ko ang mahinang pagsara ng pinto. Naiwan akong nakaupo sa sala. Hawak ang tasa ng kape na hindi ko na ininom. Tahimik ulit ang bahay pero mas mabigat kaysa kanina. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang namula niyang mukha o ang paraan ng paglayo niya. Gusto kong mag-sorry ulit. Gusto kong sabihin na hindi ko ginusto yung narinig ko. Pero kahit ako, hindi ko na rin maintindihan ang sarili. May bahagi sa akin na gustong kalimutan ang lahat. At may bahagi namang ayaw pakawalan ang init na naiwan ng gabing yon. Sumapit ang gabi ng araw na yon. Pareho ng katahimikan noong nakaraang gabi. Pero mas mabigat ang pakiramdam ko ngayon. Ilang oras na akong paikot-ikot sa sala. May iniisip na itatanong kay Sarah tungkol sa enrollment. Isang simpleng tulong lang sana. Isang normal na dahilan. Sanay na akong pumasok sa kwarto niya nang hindi kumakatok. Ganon na kami mula pa nung mga unang taon ko sa bahay. Walang mali siya, binuksan ko ang pintuan. At doon, huminto ang lahat. Nakatayo si Sarah sa gitna ng kwarto. Nakatalikod ng bahagya at kalahati pa lang ang suot. Napakabilis ng mga sumunod na segundo. Pero parang humaba ang oras. Nagulat kami pareho. Napahinto siya at napahinto rin ako. "Tim!" Bigla niyang sigaw. Agad akong tumalikod. "Ate, pasensya na po. Hindi ko sinasadya, akala ko." "Huwag kang lilingon." Mariing niyang sabi. Ramdam ko ang init na biglang sumiklab sa mukha ko. "Sorry po, lalabas na po ako, ate." Pautal-utal kong sabi. Pero bago pa ako tuluyang makalabas, isang salitang hindi ko napigilan. "Ang ganda po pala ng katawan niyo." Isang mabigat at nakakabinging katahimikan. "Tim!" Mababa ang boses niya ngayon. "Anong sinabi mo?" "Pasensya na po." Mabilis kong dugtong. Nanginginig ang boses. Hindi ko po alam kung bakit ko nasabi yun. "Lumabas ka na muna, Tim." Utos niya. Pero imbis na kumilos agad, nakatayo lang ako ron. "Ate." Tawag ko ulit ng mahina. "Pasensya na po talaga. Hindi ko po ginusto." Lumapit ako ng isang hakbang. Maliit lang pero sapat para mapansin niya. "Tim,
Babala niya. Hindi ko na maalala kung ako ba ang lumapit o kung kusa lang gumalaw ang katawan ko. Ang alam ko lang, sa isang iglap na halikan ko siya. Isang mabilis, magulong halik na puno ng takot, kalituhan at lahat ng bagay na hindi ko dapat nararamdaman. Lumabas ka na. Hindi na ako nagsalita pa. Tumango ako ng mabilis at lumabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto ng may diin. Naiiwan akong nakatayo sa hallway. Humihingal, nanginginig at punong-puno ng hiya. Anong ginawa ko? Bakit ko yun nagawa? Tanong ng isip ko. Bandang hating gabi, nagising ako sa lakas ng ulan. Bumuhos ang tubig sa bubong na parang galit ang langit. Sinabayan pa ng kulog at kidlat. Nakakabingi sa lakas. Sa bawat ugong, may kasunod na liwanag na panandali ang nagpapakita ng anyo ng kwarto ko. Napaupo ako sa kama. Si Ate Sara. Naalala ko bigla. Takot siya sa kulog at kidlat. Bata pa lang daw siya, ganoon na. Kahit noong unang buwan ko pa lang sa bahay, napapansin ko na kapag may bagyo, palaging katabi niya ang kanyang mama. Tumayo ako. Ilang segundo akong nakatigil sa tapat ng pintuan ng kwarto ko. Nakikinig sa ulan at sa sarili kong paghinga. Naalala ko ang nangyari kanina. Huwag na, Tim. Bulong nito. Pero muling kumulog ng mas malakas. At bago pa ako makapag-isip ng mas matagal, nasa harap na ako ng pintuan ng kwarto niya. Kumatok ako ng marahan. Walang sagot sa una. Muling kumulog. Ate, ako nga ate. Sagot ko agad. Naalala ko lang po kasing takot ka sa kidlat at kulog. Akala ko hindi na siya sasagot. Pero pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang kaluskos sa loob. Tapos bumukas ang pinto ng kaunti. Nakatayo siya roon, yakap ang sarili. Sandali lang. Sabi niya, Hindi ibig sabihin nito na... Opo, putol ko agad. Alam ko po. Sasamahan lang kita. Pagkatapos ng ulan, babalik din ako sa aking kwarto. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan sumiklab ulit ang kidlat. Napapikit siya. Sige, mahina niyang sabi. Humiga kami sa iisang kama. May pagitan sa simula. Nakatalikod ako sa kanya at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Sa bawat kulog, nararamdaman kong gumagalaw siya. Unti-unting lumalapit at parang hinahatak ng takot. Tim, bulong niya. Pwede bang mas lumapit ka? Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi kami magkadikit ng lubos. Ang ulan sa labas parang mas lalo pang lumalakas. Ang kulog ay lalong mas dumadalas. At sa pagitan ng mga tunog na yon, naririnig ko ang paghinga niya. Mabilis at hindi pantay. Hindi ako nakatiis. Niyakap ko siya mula sa likod. Tim, utal niyang sabi at tila nahihirapan. Walang gumalaw, pero may kung anong unti-unting nagbago sa hangin. Isang init na hindi galing sa takot. Humarap siya sa akin. Nagkatitigan kami hanggang sa unti-unting naglapat ang aming mga labi. Marahan at puno ng pag-iingat. Hanggang sa ang tunog ng kulog ay tuluyang nilamon ng ingay na gawa naming dalawa. At ang takot ay napalitan ng init at pagsusumamo. Nang gabing yon, tuluyan naming ibinaon ang tama at mali, ang dapat at ang hindi. Kinabukasan, parang may mabigat na ulap sa loob ng bahay. Nagising ako sa amoy ng kape. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Ate Sara sa kusina. Naka-t-shirt at ang buhok ay bahagyang magulo. Tila hindi rin nakatulog ng maayos. Nagkatinginan kami. Sabay ding na umiwas. Good morning, sabi ko sa normal na boses. Morning, sagot niya maikli. Iwas ang tingin at abala sa kutsara kahit hindi naman kailangan.
Tahimik ang aming mga kilos. Siya ang naghanda ng almusal, ako naman ang kumuha ng mga plato. Dati puno ng biro at kwento ang umaga namin. Ngayon, bawat galaw ay parang may tinatansyang distansya. Tim, bigla niyang sabi. Huminto ako. Huminga siya ng malalim bago humarap sa akin. Kailangan nating mag-usap. Tumango ako. Umupo kami sa mesa, magkaharap pero parang may pagitan na mas malaki kaysa dati. Hindi dapat nangyari yun. Una niyang sabi, para na tayong magkapatid. Alam ko. Sagot ko agad. Hindi ko po intensyon. Hindi ko naman sinasabing ikaw lang. Putol niya sa nanginginig na boses. Pareho nating ginusto. Pareho tayong may kasalanan. Ano na ngayon? Paano na tayo? Tanong ko sa huli. Napapikit siya. Hindi ko alam. Pero hindi na pwedeng maulit yun, Tim. Marahan lang akong tumango. Sinubukan naming ituloy ang araw na parang walang nangyari. Nanood siya ng TV. Nagbukas ako ng laptop. Kunwari ay may aasikasuhin. Pero sa tuwing magtatagpo ang tingin namin, may kung anong humihila. Ilang oras ang lumipas. Akala ko sapat na ang distansya. Hanggang sa nakita ko siyang umiiyak sa sala. Tahimik, yakap ang kanyang tuhod. Ate Sara, sabi ko at dahan-dahang lumapit. Okay ka lang? Hindi. Amin niya. At yun ang problema. Umupo ako sa tapat niya. Pero hindi ko siya hinahawakan. Kapag lumalapit ka, sabi niya, nakakalimutan ko kung sino ako dapat. At kung ano tayo. Ganon din ako, ate. Sagot ko, kapag nasa harap kita, nawawala ang mga dapat. Nagkatinginan kami. Hinawakan ko ang magkabilan niyang pisngi. Tinuyo ko ang mga luha niya gamit ang aking labi. Hanggang sa sinakop ko na ang mga labi niya. Sa halip na tumutol, gumanti siya. Sinabayan niya ang bawat galaw ko. Umayos siya ng upo sa sofa. At ipinalupot ang mga braso sa leeg ko. Samantalang ang mga palad ko naman ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At doon, inulit namin ang nangyari sa kanyang kwarto. Lumipas ang mga buwan. Hindi na namin napigilan ni Ate Sara. Kung noon, bawat araw ay puno ng pangungulila at pangamba, ngayon ay naging bahagi na ng buhay naming dalawa. Hindi biro ang bulong ng konsensya, pero mas malakas pa rin ang tawag ng mga damdamin na hindi dapat namin pinapansin. Matapos ang ilang buwan, napagdesisyonan ni Ate Sara na tapusin ang relasyon niya sa nobyo niya sa Bicol. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magsinungaling pa sa sarili. Dumating ang punto na natapos na ang 2 taong kontrata ng mga magulang niya sa Dubai. Naghahanda na kami sa posibleng mangyari sa kanilang pag-uwi. Pero hindi iyon nangyari. May 1 taon pang extend ang kontrata. At sa halip na maghiwalay kami sa katahimikan ng bahay, napalalim ang lahat. Napalakas ang ugat ng bagay na hindi namin dapat tinangkilik. Pero hindi rin namin kayang pigilan. Hindi ko na rin mabibilang kung ilang gabi na kaming nagtatabi. Nag-uusap o tahimik lang. Pero ang init na yon, ang kabighaniang yon, ay hindi kumukupas. Bawat gabi at pagkakataon na kami magkasama, pareho pa rin kaming nahuhulog sa mga bagay na hindi tama. Ngunit hindi rin namin kayang pigilan sa pagitan namin. Kung tatanungin ninyo ako kung may plano kaming itigil to, wala. Hindi dahil sa ayaw, kundi dahil sa lakas ng damdaming bumabalot sa amin. Ang pagkakasala ay naging bahagi na ng aming pagiging magkasama. At kahit gaano ko ito gustong itago sa isip, alam kong hindi lang ako ang nahulog sa bitag na yon. At sa mga gabing tahimik, sa bawat sandali na kami lang dalawa sa bahay, naririnig ko pa rin ang sariling puso ko. Patuloy na tinatawag ang isa pang puso sa kabilang kwarto.
At alam kong hanggang ngayon, kahit hindi tama, ganun pa rin ang amin. Hindi ko alam kung ano na ang nasa isip nyo ngayon. Basta't ito ang pareho kaming sigurado. Pareho naming hinahanap at pinapahalagahan ang bawat sandali kahit alam naming pareho na mali. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Team.